Hi guys, Kuya Rolly ito. So meron tayong brand new series ngayon. Itong vlog na to ay tungkol sa pag-apply ko abroad. This time, buo na nga yung loob ko. So kung bakit Japan? Kasi una, walang placement fee. Pangalawa, merong... So ang iintindihin ko na lang is yung application process, gastos sa pamasahe, and then medical. So malalaman nyo lahat ng to kapag tinik nyo na yung PEOS or yung seminar. Sa series na to, makikita nyo kung paano yung step by step, paano yung process, anong mga bagay na hindi na-tackle sa ibang videos online, ano yung mga magiging problema or conflicts na kakaharapin ko at paano ko nasolusyonan. Welcome sa part 1 ng series natin na abroad series. So medyo mainit lang no guys kasi wala electric fan dito at tanghalin tapat. Pag-usapan natin yung process. So, obviously, kumbaga sa grade level, nasa level 1 pa lang ako ng process ko sa pag-apply. Nag-start ako kung paano mag-apply. Yun yung mga sinearch ko sa YouTube, Facebook, gano'n. Sinearch ko yung kung ano ba yung mga kailangan, kung may placement fee ba, kung may dapat ba akong bayaran. Kasi, syempre, para maging prepared tayo. No? Sinearch ko rin kung ano yung mga legit agencies. Kasi, hanggang ngayon, meron pa rin mga scammer, illegal recruiters. So, ginawa ko, nag-search ako sa YouTube, sa Facebook. Ito na yung sagot kung paano mag-apply. Step 1, search muna kung ano yung mga legit agencies. Tapos, i-confirm kung totoo ba yun. So far, ito yung mga nakita ko. Yan. Lalagay ko na lang dito sa screen. So, syempre, para i-confirm natin to, i-walk in ko yan isa-isa. And then, step 2, hindi naman sila kailangang sunod-sunod. Pero step 2 is, syempre, kumpleto na natin yung mga basic requirements. Ito yung mga basic requirements. Isa pang mahalaga guys na dapat hindi nyo skip is PEOS or Pre-Employment Orientation Seminar. Ito guys, anyways, kailangan talaga ito sa mga requirements. So, dahil seminar siya, dito pa lang malalaman mo na kung gusto mo ba talaga or kung ready ka na ba harapin yung mga magiging, hindi naman conflict, no? Yung mga magiging sitwasyon kapag kadating mo doon. 8 modules yon ang tinalakay doon guys. Module 1 is yung prices, basta malalaman nyo kung ano ibig sabihin ng acronym. Module 4, ito na yung mga sahod, mga expenses, gano'n. Basically, ito na yung mga majority ng dapat mong malaman mula sa paghahanap ng work, paghahanap ng agency. From beginning hanggang sa makarating ka na sa Japan, mahalaga tong part na to. Isa pa palang mahalaga guys, yung e-registration. Required ka din kung nito kung may bala ka mag-abroad. Bali dun mo rin siya makikita sa DMW website. Ito, /online services. Pindutin mo lang online services na nakikita mo sa araw na yun. Pagtapos mo dyan, mapupunta ka dito sa e-registration. Click mo lang tong let's go. Mapupunta ka dito sa login. Yan, kung wala ka pang email address or kung wala ka pang account dito, kailangan mo talagang mag-register. Click mo lang yung register. Tapos follow mo lang yung instructions. Ngayon, pag meron ka ng email, dito maglalagin ka. And then, make sure ma-fill upan mo lahat ng kailangan dito sa kaliwang part. Yan, dashboard, my profile, education, experience, documents, resume. Hindi mo naman kailangan kumpletuhin lahat. Kung ano yung meron ka ngayon, pwede mo na dyan i-fill up. Tapos, anytime naman, pwede mo yung kumpletuhin. And then, isa pa sa mahalaga is dapat makumpleto mo yung resume. Kasi, pag kumpleto na lahat yon, kailangan mo ng printed copy. Yan, isa sa mga requirements din. Now, kung gusto mo namang madalian na magkaroon ng account, pwede ka mag-comment sa ilalim. Tapos, pwede kitang gawaan. So, nang nalaman nyo na kung ano yung mga pwede nyong gawin ngayon mismo. Requirements, kumpletuhin na. Pangalawa, yung process, alam nyo na kung yung process. And pangatlo, yung mag-seminar kayo. Here's the tip guys na may bibigay ko sa inyo na ginagawa ko ngayon, process ng pag-apply abroad. Ito guys, itong tip na to para sa mga wala pang idea kung ano yung pwede sa kanila na position or trabaho abroad sa Japan. Gagawin nyo is evaluate nyo kung ano yung skills nyo, ano ba yung mga meron kayong, ano ba yung mga past experiences nyo na dapat kasi 1 year kadalasan sa mga nababasa ko. Dapat 1 year experiences. Halimbawa sa farmer, dapat 1 year experience. Yan talaga yung lagi ko nakikita guys. Ewan ko lang sa ibang company, no experience maaaring tanggapin nila pero yun nga, nasa employer na yun, nasa company na yun. Ayun, huwag kayong panghinaan na loob kung wala kayong experience. And may tip naman akong ibibigay para sa mga walang experience sa farmer. Kasi ito, natutunan ko rin to sa mga vloggers. Which is, I think legit siya kasi nung nag-seminar ako sa isang agency papuntang Japan, is tinakil yun kung paano magkakaroon ng experience kahit wala naman talaga. So, yes, mga susunod na video yan guys, may aabangan kayo. So, yung tip guys, nabanggit ko kanina kung wala pa kayong idea kung ano i-applyan nyo, syempre isipin nyo, ano ba yung hiring tawag dito? Ano ba yung hinahanap nila sa ngayon? Kasi syempre kung mag-apply tayo sa mga positions na hindi naman hiring, di ba? Parang ang labo na maka-apply o matanggap tayo or makapunta tayo sa Japan sa positions na yun. Ang ginawa ko ganito. Yun nga, sinabi ko nga sa inyo kanina is evaluate ko na ba yung mga experience ko. So may dalawa akong experience which is yung farming, pagtatanim, pag-aalaga ng manok, baboy. Ang pangalawa is sa factory job is yung electronics assembly. So yun, meron akong experience. Office staff ako sa isang
Japanese company din. So yun nga, no, search kayo do sa website na sinabi ko sa inyo kanina. So ang ginawa ko dahil interesado nga ako sa factory work at saka farming, nag-scroll lang ako, kada makakakita ako ng about electronics or farming, kinakopy ko at nilalagay ko sa isang spreadsheet. Bale, para makahanap ng job hiring na legit na agency, punta lang kayo ulit doon sa DMW website. Click yung approve job orders para mapunta ka dito sa page na to. Bale, make sure naka-job site ka dito sa arrow sa kanan. Tapos, pagka naka-job site ka na, ilagay mo lang Japan. Then, click search. So, may lumitaw dito guys, food and beverage manufacturing. Ang agency ay Benchstone Enterprises Incorporated. So, ikakopy ko siya. Tapos ilalagay ko siya sa ginawa kong spreadsheet. Kahit wala naman kayong computer, magagawa nyo naman to. Kahit sa phone lang, or sulat nyo na lang sa papel, pwede rin. So, papaste ko dyan. Tapos, Benchstone din. Yan, nilagay ko kasi yung mga interesado akong trabaho, tulad ng electronic equipment. Sabi ko nga sa inyo, may experience ako nyan. Tapos, dito ko nilagay agency. So, doon naman sa pangalawang video natin guys, malalaman nyo yung legit agencies based sa akin na pinuntahan ko talaga, as in, inalam ko sa inyo address, as in, nagpasa ako. Please hit the like kung nakatulong tong video sa inyo. Subscribe kayo kung gusto nyo makita yung mga next video sa series na to. Ilalagay ko dito yung playlist kapag ka-available na para makita nyo rin lahat ng available videos sa series na to. Muli, ako si Kero at kita-kita tayo sa susunod na abroad series video.